Ma, huwag kang mainip. Kapag kasal na kami sa Sabado, akin na ang lahat ng karapatan sa kondo na yon at ikaw na ang reyna doon. Pirma lang ni May ang kailangan natin. Pagkatapos, ay wala na siyang magagawa kahit itapon pa natin siya sa kalsada. Ang boses ni Mark ay malamig, walang bakas ng pag-ibig na ipinapakita niya sa loob ng 5 taon. Sa likod ng pintuan ng kusina, napatigil ang mundo ni May. Hawak niya ang isang lalagyan ng mainit pang adobo na espesyal niyang niluto para sa tanghalian ni Nanay Sol. Ang ulam na ito ang paborito ng matanda at niluto ito ni May ng may pagmamahal. Kahit pagod siya mula sa trabaho dahil gusto niyang pasayahin ang magiging biyenan niya. Dahan-dahang sumilip si May sa pagitan ng siwang ng pinto. Nakita niya si Nanay Sol na nakaupo sa hapagkainan, humahalakhak habang humihigop ng kape. Ngunit ang mas nagpatigil sa tibok ng puso ni May ay ang bagay na nasa ibabaw ng mesa. Ang barong Tagalog ng kanyang yumaong ama, ang tanging alaala na iniwan nito bago pumanaw. Ang damit na isusuot sana ni Mark sa altar bilang simbolo ng pagtanggap ng kanyang pamilya ay nakalatag doon. Hindi ito nakatago ng maayos. Nakita ni May ang isang gunting na hawak ni Nanay Sol at walang pakundangan nitong ginugupit ang pinong tela ng pinya mula sa laylayan ng barong. Masyadong mahaba ang telang ito. Gagawin ko na lang itong cover sa mga garapon ko ng bagoong. Sayang naman, nakatambak lang. Wika ni Nanay Sol sabay gupit sa buradong bahagi na pinaghirapan ng tatay ni May noong nabubuhay pa ito. Tila may dambuhalang kamay na pumiga sa puso ni May. Ang hangin sa kanyang paligid ay naging malapot at mahirap hingahin. Ang bawat gupit ng gunting ay tila direktang tumatama sa kanyang balat. Hinihiwa ang bawat alaala ng kanyang ama na pilit niyang iniingatan. Naramdaman niya ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Ang lalagyan ng pagkain na hawak niya ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga daliri. Hindi ito gumawa ng malakas na tunog ng tumama sa basahan sa sahig, ngunit ang sarsa ng adobo ay kumalat. Tila isang madilim na mantsa ng pagkakanulo na manhid ang kanyang buong katawan. Ang lalamunan niya ay tuyot na tila nilalamon ng disyerto at ang bawat luhang gustong kumawala sa kanyang mga mata ay tila nagiging bubog na sumusugat sa kanyang kalooban. Nakita niya si Mark na lumapit sa kanyang ina. Inakbayan ito at nakipagtawanan pa habang pinapanood ang paglapastangan sa sagradong alaala ng kanyang tatay. Wala silang kamalay-malay na ang babaeng itinuturing nilang uto-uto at gatasan ay nakatayo lamang sa kabilang panig ng pinto. Dinadamdam ang bawat piraso ng kanyang pangarap na nagkakapira-piraso. Ang imahe ni Mark na mapagmahal, maalaga, at tapat ay unti-unting natutunaw sa harap ni May na parang isang pintura na nabura ng malakas na ulan. Inilalantad ang isang halimaw na puno ng kasakiman. Napahawak si May sa kanyang dibdib. Sinusubukang pigilin ang hagulgol na gustong kumawala. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang pumasok at bawiin ang barong. Ngunit ang bigat ng katotohanan ay tila kadenang gumagapos sa kanya sa kinatatayuan niya. Ang 5 taon ng sakripisyo, ang lahat ng perang ibinigay niya para sa luho ni Mark, at ang pag-asang magkakaroon siya ng bagong pamilya ay nawala sa loob lamang ng ilang segundo. Nanatili siyang nakatayo doon, isang anino sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang paningin ay nakapako sa nagkapira-pirasong barong sa ibabaw ng mesa. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang malamig at matalim na katanungan ang bumangon sa kanyang isipan. Tila isang tinik na bumaon sa kanyang puso. Ito ba ang halaga ng aking pagmamahal at katapatan? Ang maging isang basahan sa paanan ng mga taong itinuring kong pamilya. May, Hija, kanina ka pa ba riyan? Ang boses ni Nanay Sol ay biglang nagbago mula sa malupit na halakhak patungo sa isang malambing at tila nag-aalalang tono. Ngunit para kay May, ang boses na yon ay tila kaliskis ng ahas na dumadaloy sa kanyang pandinig. Mabilis na kumilos ang matanda,
Pilit na itinatago sa likod ng kanyang katawan ang gunting at ang mga piraso ng telang pinya na kanina lang ay binabastos niya. Hon, what happened? Bakit ka nasa sahig? Nagmamadaling lumapit si Mark kay May. Ang kanyang mga kamay na sanay sa pagpaparamdam ng pekeng kalinga ay humawak sa magkabilang balikat ni May upang itayo ito. Nanatiling nakayuko si May, tinititigan ang kumalat na sarsa ng adobo sa sahig. Ang kulay ng tuyo at mantika ay tila sumasalamin sa dumi ng lihim na nalaman niya. Sa bawat haplos ni Mark sa kanyang balikat, naramdaman ni May ang matinding pangingilabot. Isang klase ng pagkasuklam na tila gusto niyang kumawala sa sarili niyang balat. Nabitawan ko. Ang ulam, mahinang wika ni May. Ang kanyang boses ay tuyot, walang emosyon. Tila isang lupang bitak-bitak na matagal nang hindi nadidilig. Naku, sayang naman ang niluto mo. Pero don't worry, ako na ang maglilinis niyan. Pagod ka siguro sa preparation para sa Saturday. Malamig na sabi ni Mark habang pinupunasan ang mantsa sa kamay ni May gamit ang kanyang panyo. Ang panyong yon ay amoy pabango na binili rin ni May para sa kanya. Isang paalala kung paano niya pinaganda ang buhay ng lalaking ngayon ay nagbabalak na ubusin ang lahat sa kanya. Tumayo si May at dahan-dahang tumingin kay Nanay Sol. Nakita niya ang pagkislap ng takot sa mga mata ng matanda na agad namang napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti. Iyong barong ni tatay. Simula ni May, ang kanyang mga mata ay pilit na sumisilip sa likod ng matanda. Sandaling napatigil ang hininga sa loob ng kusina. Ang katahimikan ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit sa leeg nilang tatlo. Iyon ba? Mabilis na singit ni Nanay Sol, sabay tago ng mga kamay sa bulsa ng kanyang duster. Inilabas ko lang para pasingawan. Masyado na kasing amoy amag. Baka hindi maging komportable ang anak ko kapag isinuot na niya sa simbahan. Inilagay ko muna sa loob ng kwarto para ayusin. Isang malaking kasinungalingan. Alam ni May na ang bawat hibla ng telang iyon ay kasalukuyang naghihingalo sa loob ng bulsa ng matanda. Nais niyang sumabog, nais niyang bawiin ang alaala ng kanyang ama, ngunit may isang bahagi ng kanyang kalooban na nag-utos sa kanya na manatiling kalmado. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na apoy na nagbabaga, kundi yelo na unti-unting nanunuot sa kanyang mga buto. Ganun ba? Salamat po. Sagot ni May. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na walang bitak. Hon, are you okay? Parang namumutla ka. Tanong ni Mark. Ang kamay ay dinala sa noo ni May upang damhin ang kanyang temperatura. Ang init ng palad nito ay tila lason na kumakalat sa kanyang isipan. Tinitigan ni May ang mukha ni Mark. Ang matangos na ilong, ang mapupulang labi na libo-libong beses nang bumulong ng mga salitang mahal kita at ang mga matang tila puno ng tapat na pangako. Paano nagagawang itago ng isang tao ang ganoon kaitim na balak sa likod ng isang napakagandang mukha? Paano naging posible na ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ang siya ring naghahanda ng hukay para sa kanya? Huminga ng malalim si May, pilit na ibinabalik ang kanyang maskara. Hindi pa ito ang oras para sa komprontasyon. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang maging mas matalino kaysa sa kanila. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Siguro dahil sa puyat, pagsisinungaling niya. Habang ang kanyang puso ay nagsisimulang bumuo ng isang bagong plano. Habang naglalakad palabas ng kusina, naramdaman ni May ang titig ng mag-ina sa kanyang likuran. Alam niyang nagpapalitan sila ng mga senyales, tinitimbang kung narinig ba niya ang lahat. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo, lalong tumitibay ang kanyang desisyon. Nang makarating siya sa pintuan, muli siyang lumingon kay Mark, na noon ay nakangiti pa rin sa kanya. Isang ngiting dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagbibigay sa kanya ng dahilan para lumaban. Kailan pa naging ganito kadilim ang puso mo, Mark? At hanggang saan mo kayang dalhin ang maskarang ito bago ko tuluyang punitin ang iyong pagkatao? Ang tiwala ay parang telang pinya, May. Kapag nagupit na, kahit anong tahi mo,
mananatili ang bakas ng pilat. Ang mga salitang iyon ni Lolo Leo ay tila isang malamig na haplos sa nag-aapoy na kalooban ni May. Nakaupo siya sa loob ng maliit at lumang patahian sa sulok ng kalsada kung saan ang amoy ng lumang tela at langis ng makina ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang ginhawa. Dito, sa piling ng matandang mananahi na naging matalik na kaibigan ng kanyang ama, nararamdaman ni May na ligtas siya mula sa mga mapanlinlang na ngiti ni na Mark at Nanay Sol. Dahan-dahang inilabas ni May mula sa kanyang bag ang mga piraso ng telang pinya na palihim niyang kinuha mula sa basurahan ni Nanay Sol bago siya umalis ng bahay. Ang bawat hibla ay marumi. May mantsa ng kape at halatang pinagdiskitaan ng matalas na gunting. Nang makita ni Lolo Leo ang mga basahan, ang kanyang mga kulubot na kamay ay nanginig. Inayos niya ang kanyang salamin at hinawakan ang tela nang may matinding pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang sugatang ibon. Ang katahimikan sa loob ng shop ay nababasag lamang ng mahinang huni ng bentilador sa kisame na tila nakikiramay sa bigat ng atmosfera. Ito ang barong na ginawa ko para sa tatay mo nung ikasal sila ng nanay mo, May. Bulong ni Lolo Leo. Ang boses ay puno ng pait. Paano nila nagawang babuyin ang ganito kahalagang alaala? Wala ba silang takot sa Diyos? Hindi nakapagsalita si May. Ang kanyang mga luha, na kanina pa niya pinipigilan, ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng pagpapaalam sa huling piraso ng pag-asa na may kabutihan pa sa puso ni Mark. Lolo Leo, kaya pa po ba itong ayusin? Tanong ni May. Ang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Gusto ko pong mabawi ang dangal ni tatay. Gusto ko pong makita nilang hindi nila kayang sirain ang lahat ng iniwan niya sa akin. Tumitig ng malalim ang matanda sa kanya. Ang tela, May, kaya nating tagpian. May mga paraan para muling mabuo ang borda. Pero ang tanong, handa ka na bang harapin ang katotohanang ang mga taong dapat ay magprotekta sa'yo ang siyang unang nagnanais na ikaw ay mawasak? Tumango si May. Sa sandaling iyon, inilabas niya ang kanyang cellphone. Isang simpleng kagamitan, ngunit sa pagkakataong ito ang magiging sandata niya. Sinimulan niyang i-install ang isang application na kayang mag-record ng bawat tawag at bawat usapan sa paligid ng hindi napapansin. Hindi na ako ang dating May na tahimik na sumusunod, Lolo. Wika niya habang matalim ang tingin sa screen ng telepono. Kung gagamit sila ng panlilinlang, gagamit ako ng katotohanan. Nang gabing iyon, habang nagkukunwari siyang natutulog sa sofa ng kanyang sariling kondo, narinig ni May ang mahinang pagbukas ng pinto sa kabilang kwarto. Si Mark iyon. May kausap sa telepono sa balkonahe. Dahan-dahang pinindot ni May ang record button sa kanyang phone na nakatago sa ilalim ng unan. "Oh, pre, konting tiis na lang," narinig niyang bulong ni Mark. Ang boses ay puno ng kaba at pagkainip. Sa Sabado, kapag nakuha ko na ang pirmang iyon, mababayaran ko na ang utang ko sa inyo. Huwag niyo lang muna akong pupuntahan dito. Baka makahalata ang babaeng ito. Isang malaking isda na itong nahuli ko, hindi ko hahayaang makawala pa. Nanigas ang buong katawan ni May. Ang bawat salita ni Mark ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang pandinig. Ang lalaking akala niya ay kanyang sandigan ay isa palang magnanakaw na naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Lumapit si Lolo Leo sa kanyang gunita. Hawak ang nagkapira-pirasong tela ng barong. Ang kanyang tinig ay muling umalingaw-ngaw sa isipan ni May. Tila isang babala at isang pangako. Tandaan mo ito, May. Ang barong na ito ay hindi lang basta tela. Ito ang iyong dangal. At ang dangal, kapag pinangalagaan, ay hinding-hindi kayang gupitin ng kahit na sinong kaaway. Niyakap ni May ang kanyang sarili sa gitna ng dilim. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Hawak niya ang alaala ng kanyang ama,
At hawak niya ang ebidensya ng katotohanan. Ang hapagkainan ay puno ng masasarap na pagkain. Ngunit para kay May, ang bawat subo ay tila buhangin na bumabara sa kanyang lalamunan. Nakaupo siya sa tapat ni Nanay Sol habang si Mark naman ay nasa kanyang tabi, panakanakang hinahawakan ng kanyang kamay ng may pekeng tamis. Ang kare-kare na nasa gitna ng mesa ay malapot at kulay ginto. Ngunit ang bawat amoy nito ay nagpapaalala kay May sa mga panahong ibinibigay niya ang lahat hanggang sa wala nang matira sa kanya. Hiya! Panimula ni Nanay Sol, dahan-dahang ibinababa ang kanyang kutsara. Ang kanyang tinig ay naging malungkot, ang uri ng lungkot na ginagamit niya kapag meron siyang kailangan. Naaalala mo ba noong pumanaw ang tatay mo? Noong mga araw na wala kang matakbuhan at kami lang ni Mark ang nandyan para yakapin ka? Huminto si May sa pagnguya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang pamilyar na kaba na tila isang babala. Alam niya ang direksyon ng usapang ito. Ito ang sandata na laging ginagamit ng matanda. Ang tinatawag nilang utang na loob. Opo, nanay. Hindi ko po nakakalimutan. Mahinang sagot ni May habang sa ilalim ng mesa ay mahigpit niyang pinipisil ang kanyang sariling hita upang pigilan ang panginginig. Mabuti naman kung ganoon. Pagpapatuloy ni Nanay Sol, sabay buntong hininga na tila pasan ang buong mundo. Alam mo naman na ang Kuya Jun mo ay medyo nagkaproblema sa negosyo. May mga taong naghahanap sa kanya, mga taong hindi maganda ang pakikitungo. Nag-aalala ako, May. Baka kung ano ang mangyari sa kanya. Sabi ko nga kay Mark, baka pwedeng humingi tayo ng tulong sa'yo. Total, pamilya na tayo, di ba? Isang pirma mo lang sa loan application na ito bilang garantor at maliligtas na ang kuya mo. Inilabas ni Mark ang isang folder mula sa ilalim ng mesa at dahan-dahang inilapag ito sa harap ni May. Babe, please, ayoko sanang abalahin ka. Nahihiya nga ako sa'yo eh. Pero ikaw lang ang may magandang credit record sa atin. Saglit lang ito, babayaran din naman ni Kuya Jun kapag naka-recover na siya. Ayaw mo naman sigurong makitang nagdurusa ang pamilya ko, di ba? Pamilya mo na rin sila. Tinitigan ni May ang folder. Alam niya ang nakasulat doon. Hindi ito para sa negosyo ni Kuya Jun. Ito ay para bayaran ang mga utang sa sugal na narinig niyang pinag-uusapan ni na Mark sa telepono. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mark ay tila isang sapot na pilit siyang iginagapos. 200,000 piso ang kailangan, May. Dagdag ni Nanay Sol, ang kanyang boses ay naging matalas na tila isang utos na nakabalot sa pakiusap. Isipin mo na lang na ito ay kabayaran sa lahat ng pag-aaruga na ibinigay namin sa iyo noong mga panahong lugmok ka. Huwag kang maging maramot, Hija. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera, pero ito ang pagkakataon mong ipakita na may halaga kami sa iyo. Naramdaman ni May ang init na umaakyat sa kanyang mukha. Gusto niyang isigaw ang katotohanan. Gusto niyang sabihin na sa loob ng 5 taon, siya ang nagbabayad ng kuryente, tubig, at kahit ang maintenance ng lumang sasakyan ni Mark. Siya ang bumibili ng gamot ni Nanay Sol at siya ang nagpapakain sa kanila tuwing weekend. Sino ang may utang na loob sa kanino? Ngunit nanatiling nakatikom ang kanyang bibig. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagtrabaho ng maigi para makuha ang bawat sentimo ng kanyang ipon. Ngayon, ang mga kamay ring ito ay pilit na pinagpipirma sa sarili niyang kapahamak. Bakit kailangang ako ang pumirma, Mark? Tanong ni May. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pait. Hindi ba pwedeng ikaw na lang? O kaya ay ikolateral niyo ang lupang sinasabi niyo sa probinsya? Napatigil si Mark. Ang kanyang ngiti ay sandaling nawala. Ngunit agad din itong bumalik, kasama ang isang mapanlinlang na haplos sa likod ni May. Babe, alam mo namang under process pa ang papers ng lupa.
At ang credit card ko maxed out na dahil sa mga binili nating gamit para sa bahay natin pagkatapos ng kasal. Sakripisyo lang ito, May. Para sa atin din naman ito. Isang sakripisyo. Ang salitang yon ay tila isang sampal kay May. Sa loob ng 5 taon, siya lang ang tanging nagsasakripisyo habang sila ay nakikinabang. Sige po, bulong ni May. Pilit na ipinapakita ang kanyang pagiging masunurin. Titingnan ko po ang mga papeles mamayang gabi. Yan ang gusto ko sa'yo, May. Napakabuti mong bata. Sabi ni Nanay Sol habang muling sumusubo ng pagkain. Tila wala nang anumang problemang dinala sa balikat ng iba. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si May ng pinagkainan, nakita niya ang isang maliit na piraso ng napkin sa ilalim ng mesa. Pinulot niya ito at naramdaman ang matinding pait nang makita ang nakasulat. Isang listahan ng mga pangalan at halaga ng pera. Mga pangalan ng mga kilalang online casino. Nanginig ang kamay ni May. Ang galit na pilit niyang itinatago ay tila isang bulkang malapit nang sumabog. Tumingin siya sa direksyon ng sala kung saan masayang nanonood ng TV sina Mark at Nanay Sol. Tumatawa na tila ba wala silang binalak na masama. Sa ilalim ng liwanag ng kusina, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni May. Hindi lang niya ito titingnan. Gagamitin niya ang bawat dokumentong ibinigay nila upang makuha ang huling piraso ng ebidensyang kailangan niya para sa kanyang paglaya. Ngunit bago siya makakilos, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number ang nag-text. Huwag kang pipirma, May. Binubutas nila ang sarili mong bangka habang nakasakay ka. Magkita tayo bukas. Napatigil ang tibok ng puso ni May. Sino ang taong ito? At paano nito nalaman ang nangyayari sa loob ng bahay na ito? 5 taon, Mark. 5 taon kitang binuo. Pero sa likod ng mga mata mo, unti-unti mo na pala akong binubur. Nasa loob ng madilim na silid si May. Tanging ang malamlam na liwanag mula sa labas ng bintana ang nagbibigay anyo sa kanyang paligid. Nakaupo siya sa gilid ng kama, ang kamang binayaran niya, gamit ang kanyang unang malaking bonus sa trabaho. Ang kamang akala niya ay magiging saksi ng kanilang masayang pagsasama bilang mag-asawa. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Mark. Ang bawat mahinahon nitong paghinga ay tila isang insulto sa bagyong kasalukuyang nagngangalit sa loob ng dibdib ni May. Dahan-dahang hinaplos ni May ang mamahaling headboard ng kama. Naalala niya ang araw na binili nila ito. Tuwang-tuwa si Mark. Sinasabing ito ang magiging pundasyon ng kanilang tahanan. Ngunit ngayon, naramdaman ni May ang gasgas sa ilalim ng kanyang mga daliri. Isang maliit na depekto na hindi niya napansin noon. Tulad ng mga kasalanan ni Mark na pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata sa loob ng 5 taon. Kinuha ni May ang makanyang cellphone. Muling binasa ang text mula sa unknown number. Huwag kang pipirma, May. Binubutas nila ang sarili mong bangka habang nakasakay ka. Magkita tayo bukas. Sino ang taong ito? Bakit tila alam nito ang bawat sulok ng kanyang paghihirap? Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni May ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nais niyang gisingin si Mark. Nais niyang isampal dito ang lahat ng nalaman niya. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mapait na apdo. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na humihingi ng boses. Ito ay isang tahimik na pagguho ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Biglang umilaw ang cellphone ni Mark na nasa ibabaw ng side table. Isang notification ang pumasok. Hindi dapat ito gagawin ni May. Ngunit sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pagtitiwala ay tuluyan ng naputol. Gamit ang nanginginig na mga daliri, dahan-dahan niyang kinuha ang telepono. Alam niya ang password, ang petsa ng kanilang anibersaryo. Pagbukas ng screen, ang tumambad sa kanya ay isang mensahe sa isang messaging app mula sa isang pangalang baby girl. Hon, nakuha mo na ba ang pera sa babaeng yan? Sabi mo bago matapos ang linggong ito, makakapag-down payment na tayo para sa bahay natin sa Cavite. Naiinip na ang baby natin sa tiyan ko. Tila tumigil ang pag-inog ng mundo.
Ang bawat salita sa screen ay naging matatalim na kutsilyo na sabay-sabay na bumaon sa puso ni May. Hindi lang pera ang ninanakaw sa kanya, hindi lang ari-arian. Ninanakaw din sa kanya ang pagkakataong maging isang ina. Ang pangarap na binuo niya sa loob ng 5 taon, habang ang lalaking nasa tabi niya ay bumubuo na pala ng ibang pamilya gamit ang kanyang pawis at dugo. Naramdaman ni May ang pag-akyat ng init sa kanyang lalamunan, isang klase ng pagsusuka na hindi galing sa sikmura, kundi mula sa isang kaluluwang nilapastangan. Napahawak siya sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang tunog na maaaring lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Wala nang luhang mailabas sa tindi ng sakit. Tumingin siya sa natutulog na mukha ni Mark. Sa dilim, ang mga anino sa mukha nito ay tila nagpapakita ng tunay nitong anyo. Isang estranghero, isang mandaragit na nagkunwaring tupa. Ang baby natin, bulong ni May sa kanyang isipan, ang bawat pantig ay tila lason. Habang pinaplano ko ang kasal natin, pinaplano mo na pala ang pagtakas kasama ang iba. Dahan-dahang ibinalik ni May ang cellphone ni Mark sa dating kinalalagyan. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinitigan ang mga ilaw ng lungsod ng Manila. Ang bawat ilaw ay tila isang mata na nanunuri sa kanyang pagkakamali. Gaano siya naging kaimbi para hindi mapansin ito? Gaano siya naging bulag sa ngalan ng pag-ibig? Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng mahinang paggalaw ni Mark sa kama. May, bakit gising ka pa? Inaantok na tanong nito. Ang boses ay puno pa rin ng mapanlinlang na tamis. Humarap si May. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino, kaya hindi makita ni Mark ang bagsik sa kanyang mga mata. Wala lang, Mark. May narinig lang akong ingay. Tila may kung anong nabasag sa loob ng bahay na ito. Matulog ka na, Hon. Malapit na ang Sabado. Kailangan mong maging maganda sa araw ng kasal natin, sabi ni Mark, sabay talikod at muling pagpikit. Naiwan si May na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang pag-aalinlangan ay naglaho na, pinalitan ng isang malamig at matalim na desisyon. Hindi na siya ang babaeng biktima, hindi na siya ang babaeng madaling linlangin. Habang pinagmamasdan niya ang dahan-dahang pagliwanag ng langit sa silangan, isang katanungan ang pilit na bumabalot sa kanyang diwa. Gaano kaya kalalim ang hukay na kailangan kong ihukay para sa inyong dalawa, Mark? Isuot mo ito, May. Simbolo ito ng ating walang hanggang sumpaan at ng bago nating simula. Ang tinig ni Mark ay tila musika, puno ng tamis at pangako, habang dahan-dahan niyang isinusuot ang isang singsing sa daliri ni May. Sa ilalim ng liwanag ng lampara sa kanilang sala, ang bato ng singsing ay kumikinang. Isang diamanteng sa unang tingin ay tila napakahalaga. Ngunit para kay May, na ang puso ay punong-puno na ng bubog ng katotohanan, ang lamig ng metal sa kanyang balat ay tila isang bakal na rehas na unti-unting kumukulong sa kanyang pagkatao. Alam niyang peke ang singsing na ito, kasing peke ng lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Mark, ano ito? Mahinang tanong ni May. Pinilit niyang huwag manginig ang kanyang boses. Pilit na ibinabaon ang imahe ng mensahe mula kay baby girl na nabasa niya kagabi. Isang munting alay bago ang ating kasal sa Sabado. Sagot ni Mark sabay tayo at hinalikan ang likod ng kamay ni May. Gusto ko, bago tayo humarap sa altar, kampante tayo sa ating kinabukasan na wala tayong iisiping problema, lalo na sa pera. Dahan-dahang inilabas ni Mark ang isang folder mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa mesa, sa tabi ng florera ng mga tuyong rosas na binili ni May noong nakaraang linggo. Ang bawat pahina ng dokumento ay tila humihinga ng panganib. Special power of attorney ito, Hon, paliwanag ni Mark. Ang mga mata ay nagniningning sa kasakiman na pilit niyang itinatago sa likod ng malalambing na titig. Para hindi ka na mahirapan sa pag-aasikaso ng mga papeles ng kondo at ng mga savings mo. Isang pirma mo lang dito at ako na ang bahalang mag-manage ng lahat habang nasa honeymoon tayo.
para stress-free ang asawa ko. Tinitigan ni May ang dokumento. Ang mga salitang absolute authority at transfer of rights ay tila mga laso na nakasulat sa bawat linya. Alam niya ang ibig sabihin nito. Kapag lumapat ang tinta ng kanyang ballpen sa papel na yon, mawawalan siya ng karapatan sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Mawawalan siya ng tahanan, mawawalan siya ng ipon at higit sa lahat, mawawalan siya ng armas laban sa pagkakanulo ni Mark. Isang matinding pait ang gumapang sa lalamunan ni May. Naalala niya ang kanyang ama. Ang pagod nito sa pagkayod para lamang maiwan sa kanya ang munting seguridad na tinatamasa niya ngayon. Ngayon, ang seguridad na yon ay pilit na kinukuha ng isang lalaking nangako na siya ang magiging bagong sandigan. Bakit kailangan ngayon na Mark? Hindi ba pwedeng pagkatapos na lang ng kasal? Tanong ni May. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa mga mata ni Mark. Hinahanap ang kahit katiting na bakas ng konsensya. Sandaling napatigil si Mark. Ang kanyang panga ay bahagyang tumigas. Isang senyales na unti-unti nang nauubos ang kanyang pasensya sa likod ng kanyang maskara. Hon, alam mo namang kailangan na nating isettle ang utang ni Kuya June, di ba? At ito rin ang gagamitin nating collateral para sa dream house natin sa Cavite na lagi nating pinag-uusapan. Sa Cavite, para sa inyo ni baby girl, bulong ni May sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay tila isang basong dahan-dahang pinupuno ng kumukulong tubig. Ayaw mo ba akong pagkatiwalaan, May? Dagdag ni Mark. Ang boses ay naging malungkot at puno ng gaslighting. 5 taon na tayo. Akala ko ba, iisa na tayo? O hanggang ngayon, estranghero pa rin ang tingin mo sa akin? Inabot ni Mark ang isang ballpen at dahan-dahang inilagay ito sa nanginginig na kamay ni May. Ang init ng kanyang palad ay tila isang babala. Sa katahimikan ng silid, ang bawat segundo ay tila isang hampas ng martilyo sa kuko. Tumingin si May sa dokumento, pagkatapos ay sa singsing na suot niya. Nais niyang ihagis ang folder sa mukha ni Mark. Nais niyang isigaw na alam niya ang lahat. Ang pagsusugal, ang pangangaliwa, ang paglapastangan sa barong ni tatay. Ngunit ang kamay ni May ay nanatiling nakahawak sa ballpen. Alam niyang kailangan niya ng oras. Kung tatanggi siya ngayon, maghihinala si Mark at baka mas lalong maging delikado ang kanyang sitwasyon. Sige May Mark, bulong ni May. Ang kanyang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa. Pipirmahan ko ito. Dahan-dahang ibinaba ni May ang dulo ng ballpen sa ibabaw ng papel. Naramdaman niya ang magaspang na texture ng dokumento. 1 milimetro na lang at lalapat na ang tinta. Napatingin si Mark sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Tila isang hayop na malapit ng makasila. Ngunit bago pa tumama ang ballpen sa linya, biglang bumukas ang pintuan ng kondo at pumasok si Nanay Sol na hingal na hingal. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng takot. Mark, may mga tao sa labas. Hinahanap si June. Sinasabing kung hindi tayo makakapagbayad ngayon, kukunin nila ang lahat dito. Nabitiwan ni May ang ballpen. Ang dulo nito ay gumawa ng isang maliit, itim na tuldok sa papel. Isang mantsa na hindi na mabubura. Ano? Sigaw ni Mark. Agad na tumayo at kinalimutan ng dokumento. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kinuha ni May ang folder at itinago ito sa ilalim ng kanyang unan sa sofa. Ang kanyang puso ay mabilis ang pagtibok. Ngunit ang kanyang isipan ay nanatiling malinaw. Hindi lang pala si Mark ang may patibong. Ang tadhana ay may sarili ring paraan ng paglalaro. Tumingin si May sa itim na mantsa sa papel na naiwan sa mesa. Ang mantsyang yon ang simula ng kanyang pagbawi. Ang pirma ko ay hindi para sa inyo, bulong ni May habang pinagmamasdan ang nagpapanik na mag-ina. Ang pirma ko ay para sa aking paglaya. Huwag kang mag-alala, Mark. Gagawa ako ng paraan para maayos ang lahat. Ang bawat salitang binitawan ni May habang hinahaplos ang braso ng kanyang mapapangasawa
ay tila isang lason na may matamis na balat. Sa labas, ang gabi ay tahimik, ngunit sa loob ng kondo, ang hangin ay mabigat pa rin dahil sa takot ni Nanay Sol at Mark matapos ang pagbisita ng mga naniningil ng utang. Ang mantsa ng itim na tinta sa Special Power of Attorney na hindi natuloy pirmahan ay tila isang matang nagmamasid sa kanilang lahat mula sa ibabaw ng mesa. Alam ko, Hon. Alam ko na hindi mo kami pababayaan. Sagot ni Mark. Ang boses ay puno ng relief. Tila isang paslit na muling nakuha ang tiwala ng kanyang ina. Hinalikan niya ang noo ni May. Isang halik na dati ay nagpapakilig sa kanya. Ngunit ngayon ay tila malamig na dampi ng kamatayan. Kinabukasan, maagang umalis si May. Hindi siya pumunta sa bridal shop para sa huling fitting ng kanyang gown. Sa halip, nagtungo siya sa isang sangay ng bangko na malayo sa kanilang tinitirhan. Ang lamig ng aircon sa loob ng bangko ay tumatagos sa kanyang manipis na blusa. Ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang kalooban habang nakatitig sa screen ng ATM. Nang lumabas ang resibo mula sa manipis na siwang ng makina, dahan-dahan itong kinuha ni May. Tinitigan niya ang balanse ng kanilang joint account, ang perang inipon niya para sa kanilang kinabukasan, ang bawat sentimong galing sa kanyang puyat, pagod, at mga pagkakataong hindi siya kumain sa labas para lamang makatipid. Halos kalahati na ang bawas dito. Alam niya kung saan napunta. Sa mga branded na sapatos ni Mark, sa mga handaan ni Nanay Sol sa probinsya, at sa mga utang sa sugal na hindi niya kailanman nalaman. Naramdaman ni May ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat numero sa papel ay tila mga saksi sa 5 taon niyang pagiging bulag. Sa loob ng bangko, sa gitna ng mga taong abala sa kanilang sariling buhay, naramdaman ni May ang muling pagguho ng isang bahagi ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papayag na mabaon sa guho. Gamit ang kanyang sariling account na matagal na niyang hindi ginagalaw, dahan-dahan niyang inilipat ang lahat ng natitirang pera mula sa joint account. Ang bawat pagpindot niya sa screen ay tila isang pagputol ng kadenang gumagapos sa kanya. Nang matapos ang transaksyon, kinuha niya ang resibo at pinunit ito sa pinakamaliliit na piraso hanggang sa hindi na ito mabasa. Pag-uwi niya sa kondo, nakita niya si Nanay Sol na nakaupo sa sofa, tinititigan ang mga wedding invitations nang may mapanuring mata. Agad na nagbago ang anyo ng matanda nang makita siya. May hija! Saan ka galing? Kanina pa kita tinatawagan, hindi ka sumasagot. Tanong ni Nanay Sol. Ang boses ay may halong hinala sa likod ng pag-aalala. Pasensya na po, Nay. Nagpunta po ako sa bangko para i-check kung pumasok na ang loan para kay Kuya June. Pagsisinungaling ni May, sabay abot ng isang envelope na may lamang ilang libong piso. Ito po, panggastos muna sa mga huling detalye ng kasal. Bumili na rin po kayo ng mga kailangan nyo para hindi kayo ma-stress. Nagniningning ang mga mata ng matanda nang makita ang pera. Mabilis itong kinuha ni Nanay Sol at isinilid sa kanyang bag. Napakabuti mo talagang bata, May. Sabi ko na nga ba, hindi nagkamali si Mark sa pagpili sa'yo. Habang naglalakad si May patungo sa kanyang silid, naramdaman niya ang titig ni Nanay Sol sa kanyang likuran. Alam niyang hindi sapat ang pera para tuluyang mabulag ang matanda. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging matalas ang pakiramdam ni Nanay Sol. Nang hapon ding iyon, habang nagkukunwari si May na nag-aayos ng kanyang mga gamit, narinig niya ang mahinang bulungan sa labas ng kanyang pinto. Dahan-dahan, siyang lumapit at idinikit ang kanyang pandinig sa kahoy. Mark, parang iba ang ikinikilos ng babaeng yan. Bulong ni Nanay Sol. Madalas siyang lumalabas mag-isa. At kanina, noong ibinigay niya ang pera, parang may kung anong lamig sa kanyang mga mata. Sigurado ka bang hindi niya narinig ang usapan natin noong isang araw? Ma, huwag kang praning. Sagot ni Mark, bagaman bakas din ang kaba sa kanyang boses. Masyadong mahal ni May ang tatay niya para sirain ang kasal na gagamit ng barong nito.
Nag-iisip lang yan ng mga bayarin. Sa Sabado, kapag asawa ko na siya, wala na siyang kawala. Napaatras si May. Ang kanyang mga kamay ay napakapit sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang orasan na mabilis na tumatakbo patungo sa kanyang paghuhukom o sa kanyang paglaya. Pumasok si May sa banyo at binuksan ang gripo. Pinanood niya ang pag-agos ng tubig. Tila ba nais niyang hugasan ang lahat ng dumi ng kanilang mga salita. Sa gitna ng ingay ng tubig, isang katanungan ang pilit na bumabalot sa kanyang isipan. Hanggang kailan ko kayang sumayaw sa saliw ng inyong mga kasinungalingan bago ako tuluyang malunod sa sarili kong galit? Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang May na nakilala ni Mark 5 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng ito ay may mga matang puno ng apoy at ang bawat hakbang niya ay tila isang paghahanda para sa isang malaking pagsabog. Nang gabing iyon, habang kunwaring natutulog, naramdaman ni May ang pagbukas ng kanyang bag na nasa ibabaw ng mesa. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang anino ni Nanay Sol na pilit na hinahanap ang resibo mula sa bangko. Napatigil ang hininga ni May. Ang kanyang puso ay tila gustong lumundag mula sa kanyang dibdib nang makita niyang nakuha ni Nanay Sol ang isang maliit na piraso ng papel na naiwan niya sa loob ng bulsa ng kanyang blusa. Ang gabi ay tila isang malapot na tinta na bumabalot sa bawat sulok ng kondo at sa gitna ng kadiliman, ang mga mata ni May ay nananatiling dilat, pinagmamasdan ng bawat galaw ni Nanay Sol mula sa siwang ng pinto ng kanyang silid. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ng matanda habang binubuksan ng maliit na piraso ng papel na nakuha nito mula sa kanyang bulsa. Ngunit sa halip na sigaw ng galit, isang malalim na buntong hininga ng pagkainis ang narinig ni May. Ang papel na yon ay hindi resibo mula sa bangko. Ito ay isang luma at gusot na flyer para sa mga bulaklak sa kasal na sadyang iniwan ni May bilang pain. Nakita niya ang pagkabigo sa mukha ni Nanay Sol bago ito padabog na bumalik sa kanyang sariling silid. Ang tunog ng bawat hakbang nito sa sahig ay tila isang pagkatalo sa kanilang tahimik na digmaan. Nang masigurado ni May na wala nang nagmamasid, dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Alam niyang may kulang pa sa kanyang nalalaman. May isang piraso ng katotohanan na pilit itinatago ni Mark sa loob ng kanyang itim na briefcase. Ang bag na hindi nito hinahayaang mahiwalay sa kanya. Dahan-dahang lumapit si May sa sofa kung saan nakapatong ang briefcase. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila naririnig sa buong silid sa tindi ng katahimikan. Gamit ang isang maliit na hair clip, sinubukan niyang kalikutin ang lock. Naramdaman niya ang malamig na metal sa kanyang mga daliri at makalipas ang ilang sandali, narinig niya ang mahinang pag-click ng mekanismo, hindi isang tunog, kundi isang vibration na nagparamdam sa kanya na bukas na ang pintuan ng impyerno. Sa loob, bumungad sa kanya ang mga folder na maayos na nakasalansan. Ngunit sa ilalim ng mga ito, nakatago ang isang envelope na may tatak ng isang kilalang bangko. Nang buksan niya ito, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Isang notice of foreclosure. Ang bawat salita sa papel ay tila mga dagok na tumatama sa kanyang mukha. Ang kondo na ito, ang tahanang binayaran niya gamit ang sariling pawis at dugo. Ang tanging lugar na itinuturing niyang kanlungan matapos pumanaw ang kanyang ama ay kasalukuyan palang nakasangla. At ang mas masakit, nakita niya ang isang pirma sa ilalim ng dokumento. Isang pirma na kamukhang-kamukha ng sa kanya. Ngunit alam niyang hinding-hindi niya kailanman inilapat ang tinta para sa ganoong uri ng kasunduan. Peke. Bulong ni May. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Pineke mo ang pirma ko, Mark.
Hindi lang pala siya basta nanakawan. Pinatay na rin ni Mark ang kanyang kinabukasan bago pa man sila makarating sa altar. Ang bawat halik, ang bawat yakap, at ang bawat pangako nito sa loob ng 5 taon ay mga hakbang lamang patungo sa sandaling ito, ang sandali na mawawalan siya ng bubong sa ibabaw ng kanyang ulo. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, may isang maliit na larawan ang nahulog mula sa envelope. Pinulot ito ni May at nakita ang kanyang sarili at si Mark noong unang anibersaryo nila. Masaya sila rito, nakangiti sa harap ng dagat, tila walang anumang problemang darating. Tinitigan ni May ang sarili niyang mga mata sa larawan, mga matang puno pa ng pag-asa at tiwala. Ngayon, ang babaeng nasa larawan ay tila isang estranghero sa kanya. Ang lungkot na nararamdaman niya ay biglang napalitan ng isang malamig at matalim na puot. Hindi niya hahayaang magtagumpay ang mga ito. Kung susunugin nila ang kanyang buhay, sisiguraduhin niyang sila ang unang mauupos sa apoy. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at kinuhanan ng larawan ang bawat pahina ng dokumento. Ang bawat flash ng kamera, kahit gaano kahina, ay tila isang kidlat na nagbibigay liwanag sa kanyang madilim na landas. Ibinalik ni May ang lahat sa briefcase at dahan-dahan itong isinara. Habang pabalik siya sa kanyang silid, naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa bintana na tila humahaplos sa kanyang balat. Tumingin siya sa kalangitan ng Manila na unti-unti nang nagkakaroon ng bahid ng liwanag mula sa paparating na umaga. Ngunit bago pa siya makahiga, tumunog ang kanyang cellphone sa ilalim ng unan. Isang bagong mensahe mula sa unknown number. Nakita mo na ba ang huling piraso? Huwag kang iiyak, May. Sa Sabado, ang luhang ibubuhos mo ay dapat maging simula ng kanilang katapusan. Puntahan mo si Lolo Leo ngayon din. Napatigil ang hininga ni May. Ang misteryosong taong ito ay tila aninong sumusunod sa kanya. Alam ang bawat lihim na nadidiskubre niya. Sino ka ba talaga? At bakit mo ako tinutulungan? Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya nang mapagtanto niya ang isang bagay. Ang kondisyon ng kondo ay mas malala kaysa sa inaasahan niya. Hindi na ito aabot ng 1 buwan. Kapag hindi niya nabayaran ang malaking halagang nakasaad sa papel, sa loob ng 30 araw, ang mga gamit niya, pati na ang barong ng kanyang ama, ay itatapon sa kalsada. Ang orasan ay hindi na lang basta tumatakbo. Ito ay mabilis na bumibilis, tila isang bombang nakatakdang sumabog sa mismong araw ng kanyang kasal. Dalian mo ang pagkuskos, May. Huwag kang tatamad-tamad. Dapat malinis na malinis ang aking mga paa bago ako humarap sa mga bisita sa Sabado. Isipin mo na lang na ito ay maliit na kabayaran sa lahat ng paghihirap ko para sa inyo, ni Mark. Ang boses ni Nanay Sol ay matalas, tila isang latigo na humahampas sa katahimikan ng banyo. Nakaluhod si May sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakalubog sa isang batya ng maligamgam na tubig na may halong asin. Hawak niya ang isang kiskisan. Dahan-dahang kinukuskos ang magaspang na sakong ng matanda. Sa bawat pagkilos ng kanyang mga kamay, naramdaman ni May ang isang matinding pait na umaakyat sa kanyang lalamunan. Siya, na isang iginagalang na manager sa kanyang kumpanya, siya na nagbibigay ng trabaho sa 12-dosenang tao, ay kasalukuyang nakaluhod sa paanan ng babaeng nagnanakaw ng kanyang kinabukasan. Ang mantsa ng asin sa kanyang mga kuko ay tila sumisimbolo sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Mahapdi, malalim, at hindi nakikita. Hindi sumagot si May. Pinanatili niyang nakayuko ang kanyang ulo. Ang kanyang buhok ay bahagyang tumatakip sa kanyang mukha upang hindi makita ni Nanay Sol ang bagsik sa kanyang mga mata. Sa bawat pagpatak ng tubig mula sa kanyang mga daliri, tila ba naririnig niya ang mga salita ni Mark sa telepono, ang mga mensahe ni baby girl, at ang tunog ng gunting na gumugupit sa barong ng kanyang tatay. Alam mo, May, pagpapatuloy ni Nanay Sol, ang kanyang tono ay naging mapanuri habang tinititigan
ang tuktok ng ulo ni May. Minsan ay nagtataka ako kung bakit parang wala kang kibo nitong mga nakaraang araw. Siguro ay dahil sa kaba sa kasal. Huwag kang mag-alala. Kapag naging asawa ka na ni Mark, marami pa akong ituturo sa'yo tungkol sa kung paano maging isang masunuring asawa at manugang. Hindi sapat ang may pera ka. Dapat ay marunong kang yumukod. Naramdaman ni May ang pagkirot ng kanyang mga tuhod sa matigas na tile. Ang lamig ng sahig ay unti-unting nanunuot sa kanyang mga buto. Tila ba hinihigop nito ang huling init ng kanyang pagtitiis. Ang kanyang lalamunan ay masikip. Bawat hininga ay tila isang pakikipaglaban sa isang malaking bara ng emosyon. Nais niyang itapon ang batya. Nais niyang tumayo at isigaw na alam niya ang lahat. Ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling tila isang rebultong nakaluhod. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga balikat. Hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa isang klase ng galit na naging yelo na sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat haplos niya sa paa ng matanda ay tila isang sumpa. Isang tahimik na pangako na ito na ang huling pagkakataon na siya ay yuyukod sa harap ng kawalang katarungan. Ang bawat patak ng tubig sa batya ay gumagawa ng maliliit na alon, tila ba nagpapaalala sa kanya na ang bagyo ay paparating na. Isang katanungan ang pilit na bumabalot sa kanyang diwa, tila isang tinig na galing sa kabilang buhay, galing sa kanyang amang pilit niyang ipinagtatanggol ang dangal. Hanggang kailan ko kailangang lunukin ang sarili kong dignidad para lamang sa isang pangakong matagal nang nabulok. Nang matapos ang pagkuskos, dahan-dahang tumayo si May. Hindi niya tiningnan si Nanay Sol. Kinuha niya ang tuwalya at iniabot ito nang walang kibo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa tindi ng kuryenteng dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang kuryente ng paghihiganti na handa nang kumawala. "Salamat po, Nanay," bulong niya. Ang kanyang boses ay malamig pa sa tubig na nasa batya. Habang naglalakad palabas ng banyo, narinig niya ang mahinang bulong ni Nanay Sol sa kanyang sarili. Masyadong tahimik, parang may kung anong itinatago ang babaeng ito. Dapat ay sabihan ko si Mark na bilisan ang pagpapasign sa mga dokumento. Napatigil si May sa labas ng pinto. Ang kanyang kamay ay humawak sa pader upang huwag matumba. Ang huling luhod na ito, ang siyang magiging huling pagkakataon na siya ay muling magiging biktima. Ang mesa ay punong-puno ng mga pagkaing hindi karaniwang inihahain sa isang ordinaryong gabi. Mayroong lechon de leche na binili ni Mark gamit ang credit card ni May. May mga mamahaling alak, at ang tawa ni Nanay Sol at Mark ay tila mga tinik na pilit na bumaon sa bawat sulok ng silid. Ito ang kanilang selebrasyon. Ang huling hapunan bago ang inaasahan nilang malaking tagumpay sa altar kinabukasan. Para sa ating bagong simula, malakas na wika ni Mark habang itinaas ang kanyang baso. Ang tunog ng pagbabanggaan ng mga kristal na baso ay tila isang kampana ng babala na umalingaw-ngaw sa pandinig ni May. Isang tunog na hindi nagdadala ng saya, kundi ng isang malalim na pait. Huminga ng malalim si May at pilit na ibinaling ang kanyang paningin sa kanyang plato. Ang bawat subo ng pagkain ay tila isang sumpa na kailangan niyang lunukin. Tinitigan niya ang mag-inang nasa kanyang harapan. Masaya sila. Nagpaplano na sila kung anong kulay ng kurtina ang ilalagay sa bahay sa Cavite. Ang bahay na para sana sa ibang babae at sa ibang pamilya. "Hon, bakit hindi ka umiinom? Bukas ay Mrs. Rivera ka na. Dapat ay nagdiriwang ka," sabi ni Mark sabay haplos sa likod ni May. Ang init ng kanyang palad ay tila isang laso na gumagapang sa balat ni May. Nagpapatayo ng kanyang mga balahibo sa matinding pagkasuklam. "Medyo masama lang ang pakiramdam ko, Mark. Siguro ay dahil sa pagod sa pag-aayos ng mga huling detalye." Mahinang sagot ni May, ang kanyang boses ay tila galing sa isang malayong lugar. "Huwag kang mag-alala, hiha?" Singit ni Nanay Sol
habang ngumunguya ng malutong na balat ng lechon. Pagkatapos ng kasal bukas, lahat ng pagod mo ay mapapalitan ng ginhawa. Isipin mo na lang, wala ka nang iisiping utang, wala ka nang iisiping problema sa kondo. Kami na ang bahala sa lahat. Isang matalim na ngiti ang dumaan sa mga labi ni May, ngunit mabilis din itong nawala. Opo, nanay. Alam ko pong kayo na ang bahala sa lahat. Pagkatapos ng hapunan, habang abala ang mag-ina sa pag-aayos ng kanilang mga isusuot para sa kinabukasan, dahan-dahang pumasok si May sa kanyang silid at inilock ang pinto. Mula sa ilalim ng kanyang kama, inilabas niya ang isang kahon na balot na balot. Sa loob nito ay ang barong Tagalog ng kanyang ama na maingat na ni-restore ni Lolo Leo. Nang haplusin ni May ang tela, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Ang bawat tahi, ang bawat hibla ng pinya ay tila bumubulong sa kanya ng katapangan. Hindi na ito ang basahan na ginupit ni Nanay Sol. Ito na ang kanyang sandata. Ito ang simbolo ng kanyang dangal na hindi kailanman kayang nakawin ng kahit na sinong mandaragit. Tumayo si May at humarap sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang sarili, ang kanyang maputlang muka, ang mga matang hindi na nakakakita ng pag-ibig kundi ng hustisya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at muling tiningnan ang huling mensahe mula sa unknown number. Handa na ang lahat. Bukas, sa harap ng Diyos at ng tao, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Huwag kang kukurap. Narinig ni May ang mahinang katok sa kanyang pinto. Si Mark iyon. Hon, are you asleep? Gusto ko lang sabihing mahal na mahal kita. Hindi ako makapaghintay na maging asawa ka bukas. Bulong ni Mark mula sa kabilang panig ng pinto. Nanatiling tahimik si May. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng kuryenteng dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang bawat salita ni Mark ay tila isang piraso ng panggatong sa apoy, na handa ng sumiklab sa loob ng kanyang dibdib. Matulog ka na, Mark, sagot ni May. Ang kanyang tinig ay malamig at walang bahid ng emosyon. Dahil bukas ay magigising ka sa isang katotohanang hindi mo kailanman ginusto. Narinig ni May ang pag-alis ng mga hakbang ni Mark sa labas. Sa katahimikan ng gabi, niyakap ni May ang barong ng kanyang ama. Ang bawat tibok ng orasan ay tila isang countdown patungo sa isang pagsabog na wawasak sa lahat ng kanilang mga kasinungalingan. Isang huling gabi, isang huling pagkakataon para magkunwari. At bukas, ang altar na dapat ay magiging saksi ng isang sumpaan ay magiging entablado ng kanilang paghuhukom. Ang puting tela ng belo na ito ay hindi simbolo ng aking kalinisan o ng isang bagong simula. Ito ay isang telang nagtatakip sa mga sugat na pilit ninyong hinukay sa aking pagkatao. Nakatayo si May sa harap ng malaking salamin sa loob ng silid ng simbahan. Ang kanyang gown ay puting-puti. May mga detalyeng gawa sa pinong lace na sadyang pinili ni Mark dahil mukha raw itong mamahalin. Ngunit sa bawat tingin ni May sa kanyang refleksyon, ang nakikita niya ay hindi isang masayang bride, kundi isang babaeng nakasuot ng damit na tila isang marangyang balot para sa isang sakripisyo. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa bintana, nagbibigay ng liwanag sa mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nabasag ng bumukas ang pinto at pumasok si Nanay Sol. Suot ang kanyang kulay gintong gown na tila ba siya ang bida sa araw na ito. Napakaganda mo, May? Wika ni Nanay Sol. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kislap ng kasakiman na pilit niyang itinatago sa likod ng pekeng paghangga. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ni May. Sa wakas, magiging ganap na tayong pamilya. Siguradong matutuwa ang tatay mo sa langit kapag nakita niyang nasa mabuting kamay ka na. Naramdaman ni May ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang pagbanggit ng matanda sa kanyang ama ay tila isang mariing sampal. Nais niyang itanong, nasa mabuting kamay ba ako, Nanay Sol? O nasa mga kamay na kumuha sa bawat hibla ng dangal ng tatay ko? Opo, Nanay. Alam ko pong nakamasid si tatay.
Mahinang sagot ni May. Ang kanyang boses ay malamig at tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na balon. Pumasok din si Mark, bihis na bihis sa kanyang coat at tie. Ngunit hindi ang barong ng tatay ni May ang suot nito. Ang suot niya ay isang bagong barong na binili niya gamit ang perang nakuha niya mula sa lihim na pag-withdraw sa account ni May. Ang kawalan ng hiya sa mukha nito ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kalooban ni May. "Hon, are you ready?" Tanong ni Mark sabay haplos sa pisngi ni May. Ang daming bisita sa labas. Lahat sila ay naghihintay na makita ang pinakamagandang bride sa buong Maynila. Ngumiti si May, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Handa na ako, Mark. Mas handa pa sa inaasahan ninyo." Kinuha ni May ang isang maliit na bag na maingat niyang iningatan. Sa loob nito ay ang ebidensya, ang mga papeles ng foreclosure at ang nirestaurang barong ni Lolo Leo. Hinawakan niya ang bag ng mahigpit, tila ba ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya upang hindi tuluyang gumuho. Habang naglalakad sila patungo sa pintuan ng simbahan, naramdaman ni May ang bawat hakbang niya sa lumang semento mo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay tila isang ritual ng pagpapaalam. Sa bawat metrong nilalakbay niya patungo sa altar, lalong lumilinaw ang kanyang desisyon. Nang marating nila ang malaking pintuan ng katedral, narinig niya ang pagsisimula ng tugtog ng organo. Isang maringal at malungkot na himig na tila nagbabadya ng isang darating na unos. Ang amoy ng mga bulaklak at insenso sa loob ng simbahan ay sumalubong sa kanya, ngunit imbes na kapayapaan, ang naramdaman ni May ay ang bigat ng lahat ng kasinungalingang nakapaligid sa kanya. Tumingin siya sa dulo ng aisle kung saan nakatayo ang mga saksi, ang mga kaibigan, at ang mga kamag-anak ni na Mark na tila mga buwitreng naghihintay ng kanilang bahagi sa biktima. Dahan-dahang itinaas ni May ang kanyang kamay upang ayusin ang belo na nakatakip sa kanyang mukha. Sa likod ng manipis na telang iyon, ang kanyang mga mata ay nakapako sa altar. "Ito na ang huling sandali na titingnan niyo ako bilang isang biktima," bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang hininga ay bumabakat sa tela ng belo. Ang malaking pinto ng simbahan ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa loob ay tumama sa kanyang puting gown. Ngunit sa gitna ng maringal na tagpong yon, ang puso ni May ay tila isang madilim na silid na naghahanda para sa isang pagsabog. Nagsimulang maglakad si May, ngunit sa bawat hakbang, hindi ang pangalan ni Mark ang binubulong ng kanyang puso, kundi ang isang katanungang tila isang sumpa na nakatakdang matupad. Sino sa inyo ang unang luluhod kapag ang belo ng katotohanan ay tuluyan ko ng hinubad? Ang bawat hakbang ni May sa mahabang aisle ng simbahan ay tila isang paglakad sa ibabaw ng nagbabagang mga uling. Ang tunog ng maringal na organo ay pumapailan lang, punong-puno ng pag-asa para sa lahat, ngunit para sa kanya, ito ay ang huling martsa ng isang bilanggo patungo sa kanyang kalayaan. Sa dulo ng altar, nakatayo si Mark, ang lalaking 5 taon niyang minahal. Ang lalaking sa loob ng 5 taon ay dahan-dahang gumigiba sa kanyang buhay. Nang marating ni May ang dulo, iniabot ni Mark ang kanyang kamay. Ang haplos nito ay tila isang malamig na bakal na sumugat sa palad ni May. Ngumiti si Mark, isang ngiting punong-puno ng tagumpay. Nanay Sol, sa gilid, ay nagpupunas ng peking luha habang nakatitig sa mga hiyas na suot ni May. Tila ba tinatantiyan na kung magkano ang halaga ng mga ito sa oras na makuha nila ang lahat. Nagsimula ang seremonya. Ang boses ng pari ay tila isang malabong bulong sa pandinig ni May, hanggang sa dumating ang sandaling pinakahihintay ng lahat. "Mark Rivera, tinatanggap mo ba si May bilang iyong asawa, sa hirap at sa ginhawa, hanggang sa kamatayan?" "Opo, Father," mabilis na sagot ni Mark. Ang kanyang tinig ay matatag, tila isang tapat na mananampalataya. "May, tinatanggap mo ba si Mark bilang iyong asawa, sa hirap at sa ginhawa, hanggang sa kamatayan?"
Tumahimik ang buong simbahan. Ang katahimikan ay naging napakabigat. Tila ba ang bawat hininga ng mga bisita ay napatigil. Tiningnan ni May ang mga mata ni Mark. Nakita niya ang kaba na biglang sumagi sa mga ito, ang pagtataka kung bakit tumatagal ang kanyang sagot. Dahan-dahang lumingon si May sa mga bisita, pagkatapos ay kay Nanay Sol na nagsisimula ng mangunot ang noo. Hindi sumagot si May. Sa halip, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang belo. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa buke ng mga bulaklak at itinapat ito sa mikropono na nasa harap ng altar. Bago ako sumagot, Father, may gusto lang akong iparinig sa lahat. Wika ni May. Ang kanyang boses ay malinaw, malamig, at punong-puno ng autoridad na hindi pa nila kailanman narinig mula sa kanya. Isang tinig ang umalingaw-ngaw sa buong katedral, ang boses ni Mark. Ma, huwag kang mainip. Kapag kasal na kami sa Sabado, akin na ang lahat ng karapatan sa kondo na yon. Pirma lang ni May ang kailangan natin. Sinundan ito ng boses ni Nanay Sol na tumatawa. Tinatawag si May na uto-uto. At ang huli, ang pinakamasakit na bahagi. Ang boses ni Mark na kausap ang ibang babae. Nangangakong gagamitin ang pera ni May para sa kanilang bahay sa Cavite. Ang bulungan sa loob ng simbahan ay tila isang malakas na hangin na biglang umihip. Ang mukha ni Mark ay naging kasing putla ng pader. Si Nanay Sol ay napahawak sa upuan. Ang kanyang bibig ay nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. May, ano itong kalokohan na ito? Sigaw ni Mark sinubukang agawin ng cellphone. Naglilibang ka lang ba sa harap ng altar? Hindi natinag si May. Inilabas niya ang isang kahon mula sa ilalim ng kanyang belo na nakapatong sa altar. Binuksan niya ito at inilabas ang nirestorang barong ng kanyang ama. Ito ang barong na ginupit niyo para gawing basahan. Simula ni May, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at dignidad. Ito ang dangal ng tatay ko na binalak niyong apakan. At ito, inilabas niya ang notice of foreclosure. Ito ang katibayan na pineke mo ang pirma ko para isangla ang tahanan ko para sa mga utang mo sa sugal. May anak, pag-usapan natin ito. Lumapit si Nanay Sol, pilit na humahawak sa braso ni May. Wala kang utang na loob. Sa harap ng Diyos mo kami hihiyain. Ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, Nanay Sol. Hindi ng pagiging alipin. Sagot ni May, sabay bawi ng kanyang braso. Kinuha niyo ang pera ko, ang tiwala ko, at ang alaala ng tatay ko. Pero ngayong araw, hindi pirma ko ang makukuha niyo. Tumingin si May sa pintuan ng simbahan. 3 lalaking nakabarong ang pumasok. Hindi sila mga bisita, sila ang mga abogadong kinuha ni May, kasama ang mga opisyal na magsisilbi ng warrant laban kay Mark. Para sa falsification of public documents, hindi kita pakakasalan. Mark Rivera, wika ni May. Bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan sa pangarap ng mag-ina. Dahil simula sa araw na ito, kukunin ko ang lahat ng sakin. Ang kondo, ang pera, at ang kalayaan ko. Hinubad ni May ang kanyang singsing at inihulog ito sa sahig ng simbahan. Ang tunog ng pagtama ng metal sa semento ay tila isang huling tuldok sa kanilang 5 taon. Humarap si May sa altar, yumukod ng bahagya sa pari, at tinalikuran ng lalaking akala niya ay kanyang bukas. Naglakad siya palabas ng simbahan, hindi bilang isang bride na luhaan, kundi bilang isang babaeng nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng pagkawasak. Sa likuran niya, narinig niya ang sigaw ni Nanay Sol at ang pagmamakaawa ni Mark. Ngunit ang mga ito ay tila malalayong alingaw-ngaw na lamang ng isang nakaraang hindi na kailanman babalik. Ang hangin sa labas ng katedral ay tila mas magaan, ngunit ang bawat hininga ni May ay may kalakip pa ring pait ng nakaraan. Habang naglalakad siya pababa ng mga hagdanang bato, ang kanyang puting gown ay sumasayad sa sahig, kumukuha ng alikabok at dumi, isang simbolo ng kanyang pangarap na ngayon nadungisan na ng katotohanan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtakas
mula sa isang nasusunog na gusali kung saan ang apoy ay ang 5 taon ng kanyang buhay na nasayang. May! May! Tumigil ka! Ang matinis na boses ni Tita Glo ay pumailan lang sa gitna ng katahimikan ng bakuran ng simbahan. Huminto si May at dahan-dahang lumingon. Nakita niya ang kanyang tita, ang kapatid ng kanyang ama, na humahangos at ang muka ay namumula sa galit at hiya. Ang mga kamag-anak ni na Mark ay nakasilip mula sa pintuan ng simbahan. Ang kanilang mga bulungan ay tila mga bubuyog na nagkakagulo. Ano itong ginawa mo, May? Pinahiya mo ang pamilya natin sa harap ng napakaraming tao. Sigaw ni Tita Glo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang itinuturo ang katedral. Paano ka na makakaharap sa mga kakilala natin? Sinira mo ang pagkakataon mong magkaroon ng sariling pamilya. Wala ka na sa tamang edad para mag-inarte, May. Dapat ay tiniis mo na lang para sa dangal ng apelyido natin. Tumingin si May nang diretso sa mga mata ng kanyang tita. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding pagod. Hindi pagod sa pagtakbo, kundi pagod sa pakikinig sa mga dikta ng lipunan na laging naguutos sa mga babae na manatiling tahimik sa gitna ng pang-aabuso. Tita Glo, ang dangal ng pangalan natin ay hindi nakadepende sa isang pekeng kasal. Mahinahong sagot ni May, bagaman ang kanyang boses ay may talim na tila punyal. Ang dangal ay nasa pagpili sa kung ano ang tama. Mas pipiliin ko pang maging mag-isa at malaya kaysa maging asawa ng isang magnanakaw at manloloko. Kung ang pag-ibig para sa inyo ay katumbas ng pagtitiis sa kasinungalingan, hindi ko kailangan ng ganitong pamilya. Hindi nakapagsalita ang kanyang matandang tita. Ang mga mata nito ay nanlaki sa gulat dahil sa tapang na ipinamalas ni May. Tinalikuran siya ni May at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kalsada. Sa kabilang panig ng simbahan, nagsimula ang isang panibagong kaguluhan. Ang mga lalaking nakabarong na kinuha ni May ay hindi lamang mga abogado. Kasama nila ang mga naniningil ng utang na matagal nang naghahanap kay Mark. Ang paligid ay napuno ng ingay ng pagtatalo. Maririnig ang boses ni Nanay Sol na nagsusumamo. Tinatawag ang pangalan ng Diyos upang humingi ng awa, habang si Mark ay pilit na itinatago ang kanyang mukha sa mga kamera ng mga taong nakimarites sa labas ng simbahan. Ang bawat sigaw ni Nanay Sol ay tila musika sa pandinig ni May, ngunit isang musikang malungkot. Wala siyang naramdamang kagalakan sa kanilang pagbagsak, kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang utang na loob na laging isinusumbat sa kanya ay tuluyan ng nabura ng katotohanan. Pumara si May ng isang taxi. Habang sumasakay, lumingon siya sa huling pagkakataon sa katedral. Nakita niya si Mark na pilit na isinasakay sa isang sasakyan ng mga awtoridad para sa questionable nitong mga dokumento. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang saglit. Ang mga mata ni Mark ay puno ng puot at takot, habang ang mga mata ni May ay puno na ng kapayapaan. Nang sumandal siya sa upuan ng taxi, naramdaman ni May ang bigat ng kanyang gown. Kinuha niya ang gunting na nakatago sa kanyang bag, ang gunting na ibinigay sa kanya ni Lolo Leo. Nang walang pag-aalinlangan, ginupit niya ang laylayan ng kanyang mamahaling gown upang mas madali siyang makakilos. Ang bawat piraso ng lace na nahuhulog sa sahig ng taxi ay tila mga piraso ng kanyang lumang buhay na iniiwan na niya sa kalsada ng Maynila. "Saan tayo, ma'am?" Tanong ng driver, bakas ang pagkagulat sa nakikitang bride na nagugupit ng sariling damit. Tumingin si May sa bintana. Ang ulan ay nagsisimula ng pumatak, hinuhugasan ng alikabok sa kalsada. "Sa kondo ko po, doon sa lugar na kukunin ko na muli." Ngunit habang papunta sa kanyang tahanan, isang kaba ang muling bumalot sa kanyang dibdib. Naalala niya ang notice of foreclosure. Kahit na nahuli na si Mark, ang utang sa bangko ay nananatili. Mayroon na lamang siyang ilang araw bago siya tuluyang mawalan ng matitirhan. Ang bagyo sa labas ng simbahan ay tapos na. Ngunit ang bagyong kailangan niyang harapin upang protektahan ang kanyang mga ari-arian ay kasisimula pa lamang.
Isang katanungan ang pilit na bumabalot sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang bawat patak ng ulan sa salamin. Mababayaran ko pa ba ang halaga ng aking kalayaan bago ako tuluyang maubusan ng oras? Nang bumukas ang pinto ng kondo, ang amoy ng napanis na pagkain mula sa huling hapunan kagabi ang sumalubong kay May. Ang katahimikan sa loob ng unit ay hindi na ang katahimikang nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay ang katahimikan ng isang abandonadong libingan. Ang bawat gamit sa loob, mula sa mamahaling sofa hanggang sa mga painting sa pader, ay tila mga piping saksi sa kanyang 5 taong pagkabulag. Nakita niya si Nanay Sol sa gitna ng sala, nakaupo sa sahig at pinalilibutan ng mga maleta. Ang matanda ay humahagulgol. Ang kanyang mukha ay puno ng luhang tila walang katapusan. Sa tabi nito ay si Mark, na noon ay nakalaya pansamantala matapos magpiyansa ang isa sa kanyang mga kamag-anak. Ngunit ang hitsura nito ay tila isang basang sisiw, haggard, gusot ang damit, at wala na ang dating kislap ng kayabangan sa mga mata. May! Hija! Sigaw ni Nanay Sol sabay gapang patungo sa mga paa ni May. Patawarin mo kami. Nagkamali kami. Nadala lang kami ng pangangailangan. Huwag mo kaming itapon sa kalsada. Parang awa mo na. Saan kami pupunta? Tinitigan ni May ang kamay ng matanda na nakahawak sa kanyang laylayan. Dahan-dahan niyang iniurong ang kanyang paa. Ang bawat haplos ni Nanay Sol ay tila isang lason na pilit niyang iniiwasan. Ang kalsada ay para sa mga taong walang tahanan. Nanay Sol, malamig na wika ni May. At kayo, matagal na ninyong ginawang kalsada ang puso ko. Tinapakan, dinumihan at dinaanan lang. Ngayon, oras na para lumabas kayo sa pintong ito. Hon, please! Lumapit si Mark. Ang boses ay nanginginig sa desperasyon. Alam kong galit ka, pero isipin mo ang 5 taon natin. Maayos pa natin ito. Ibebenta ko ang lahat. Babayaran ko ang utang sa kondo. Basta bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni May. Ibebenta ang lahat? Ano ang ibebenta mo, Mark? Ang mga sapatos na ako ang bumili? Ang relo na credit card ko ang nagbayad? O ang dangal mo na matagal mo nang naisangla sa sugal? Inilabas ni May ang isang makapal na envelope mula sa kanyang bag. Inihagis niya ito sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng papel sa kahoy ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong silid. Iyan ang utos mula sa korte at ang katibayan na ang pirma ko ay pineke. Bukas na bukas din, ang bangko ay maglalabas ng temporary stay sa foreclosure dahil sa kasong kriminal na isinampa ko laban sa iyo, Mark. Mababawi ko ang kondo ko. Pero kayo, kailangan ninyong mawala rito sa loob ng 1 oras. 1 oras? May gabi na. Maawa ka naman sa nanay ko. Sigaw ni Mark. Ang galit ay muling sumisilip sa likod ng kanyang desperasyon. Maawa? Humakbang si May nang mas malapit kay Mark. Ang kanyang mga mata ay nanunuri at matalim. Naawa ba kayo sa akin noong narinig ko kayong nagtatawanan habang pinaplano ang pagpapatapon sa akin sa kalsada pagkatapos nating magpakasal? Naawa ba kayo sa tatay ko noong ginupit ninyo ang barong niya para gawing basahan? Ang awa ko ay naubos na, kasabay ng huling sentimo na ninakaw ninyo sa akin. Mabilis na kumilos si May. Kinuha niya ang mga maletang nakabukas at isa-isang itinapon ang mga ito palabas ng pinto. Ang tunog ng mga gamit na bumabagsak sa hallway ay tila musika ng paghihiganti. May! Huwag! Sigaw ni Nanay Sol, ngunit wala siyang nagawa kundi ang sundan ng kanyang mga gamit. Hinarap ni May si Mark sa huling pagkakataon. Huwag mo na akong tatawaging Hon o kahit na ano pa. Simula ngayon, isa ka na lang masamang alaala na pilit kong ibabaon. Umalis na kayo. Padabog na lumabas si Mark. Bit-bit ang huling bag ng kanyang ina. Sa pintuan lumingon siya, ang kanyang mukha ay punong-puno ng puot.
Akala mo ba tapos na ito, May? Hindi ka magiging masaya. Mag-isa ka na lang sa buhay. Mas mabuting mag-isa kaysa may kasamang ahas. Sagot ni May bago niya malakas na isara ang pinto. Narinig ni May ang tunog ng paglock ng pinto. Isang tunog na nagbigay sa kanya ng matinding ginhawa. Nanatili siyang nakasandal sa pinto, ang kanyang hininga ay mabigat, at ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Sa wakas, ang katahimikan sa kondo ay naging kanya na muling-muli. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa sala. Inayos niya ang mga nagulong kagamitan nang makita niya ang nirestorang barong ng kanyang tatay na nakapatong pa rin sa sofa. Dahan-dahan niya itong niyakap. Ang amoy ng telang pinya at ang alaala ng kanyang ama ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa kanya sa gitna ng malamig na gabi. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Ang misteryosong tao na tumulong sa kanya sa bawat hakbang. Sinagot ni May ang tawag. Sino ka ba talaga? Bakit mo ito ginawa para sa akin? Isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na matagal na niyang hindi naririnig, ngunit kailanman ay hindi niya nakalimutan. Dahil ang utang na loob na hindi ko nabayaran sa tatay mo, May, ay ngayon ko palang matatapos bayaran. Tingnan mo ang labas ng bintana mo. Napatigil ang tibok ng puso ni May. Mabilis siyang tumakbo patungo sa bintana at tumingin sa ibaba. Sa tapat ng kalsada, nakatayo ang isang lalaking may hawak na sombrero, nakatingin sa kanyang unit. Sino ang lalaking ito? At anong sikreto ang itinatago ng kanyang ama na ngayon lamang magliliwanag? Ang gabi ay dahan-dahang nagbibigay daan sa isang bagong umaga. At kasabay ng pagsikat ng araw sa silangan ay ang dahan-dahang paghilom ng isang pusong matagal na nagdugo sa katahimikan. Bumaba si May, ang kanyang mga hakbang sa semento ay hindi na mabigat, kundi puno ng katiyakan. Sa tapat ng kalsada, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng posteng de kuryente, nakatayo ang lalaking naging anino ng kanyang kaligtasan. Siya ay si Gabriel, ang anak ng isang dating katulong sa patahian ng kanyang tatay. Sa loob ng maraming taon, si Gabriel ay nanatiling tahimik, ngunit ang utang na loob ng kanyang pamilya sa kabutihan ng tatay ni May na nagpaaral sa kanya hanggang sa maging isang ganap na abogado ay hinding-hindi niya nakalimutan. Salamat, Gabriel. Bulong ni May. Ang kanyang boses ay tila isang marahang haplos ng hangin. Hindi ko akalain na sa gitna ng aking pagkabulag, meron pa palang mga matang nagbabantay sa akin. Ngumiti si Gabriel, isang ngiting puno ng paggalang at katapatan. Ang tatay mo ang nagbigay sa akin ng pagkakataong magkaroon ng boses, May, at hinding-hindi ko hahayaang patahimikin ka ng mga taong ang tanging alam ay kumuha at manira. Ang katarungan ay hindi lang para sa mga dokumento, ito ay para rin sa mga pusong tapat. Nagpaalam si Gabriel ng may paggalang, iniwan si May na nakatayo sa gitna ng payapang kalsada. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ni May ang tunay na kalayaan. Ang hangin ay amoy ulan at amoy ng bagong pag-asa. Pagbalik niya sa loob ng kanyang kondo, hindi na ang amoy ng puot ang sumalubong sa kanya. Binuksan niya ang lahat ng bintana, hinahayaan ang sariwang hangin na pumasok at itaboy ang bawat bakas. Ng presensya ni na Mark at Nanay Sol, ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng kasinungalingan. Ay muli niyang nilinis, hindi lang ng tubig at sabon, kundi ng kanyang sariling determinasyon na magsimula muli. Kumusta na kaya sila? Nabalitaan ni May na si Mark ay kasalukuyang humaharap sa sunod-sunod na kaso ng falsification at estafa. Ang kanilang mga kamag-anak na dati ay nakikisawsaw sa perang galing kay May ay isa-isa ring tumalikod dahil sa matinding hiya. Si Nanay Sol naman ay bumalik sa probinsya, nakatira sa isang maliit na dampa. Tinitiis ang bawat bulong ng mga kapitbahay tungkol sa kanilang nagawang kasalanan. Wala nang galit sa puso ni May, tanging isang malalim na pag-unawa na ang bawat tao ay may sariling anihan ng kanilang mga itinanim. Pinatawad na niya ang kanyang sarili
sa pagiging marupok, at sa pagpapatawad na yon ay nahanap niya ang kapayapaan. Kinuha ni May ang barong Tagalog ng kanyang ama. Maayos na itong nakasabit sa isang glass frame sa gitna ng kanyang sala. Ang bawat burda ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng umaga. Hindi na ito ang basahan na ginupit ng kasakiman. Ito ay naging simbolo ng isang pag-ibig na mas matatag kaysa sa anumang pagsubok. Tay, tapos na. Bulong ni May habang nakatingin sa frame. Naitayo ko na ang dangal natin. Malaya na ako. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman ni May ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang kaligayahan na hindi nakadepende sa ibang tao, kundi sa kanyang sariling lakas. Ang pagiging mag-isa ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang pagkakataon upang muli niyang kilalanin ang babaeng matagal na niyang kinalimutan. Ang babaeng matapang, matalino, at karapat-dapat sa tunay na pagmamahal. Habang hinihigop niya ang kanyang mainit na kape sa balkonahe, pinanood ni May ang paggising ng lungsod. Ang ingay ng mga sasakyan, ang sigaw ng mga nagtitinda, at ang tawanan ng mga batang naglalaro sa ibaba ay tila isang simponya ng buhay na muli niyang niyayakap. Ang sugat ay naroon pa rin, isang pilat na magpapaalala sa kanya ng kanyang pinagdaanan. Ngunit ang pilat na yon ang siyang magsasabi sa kanya na siya ay nakaligtas, na siya ay lumaban, at siya ay nagwagi. Ang paglalakbay ni May ay hindi nagtapos sa isang altar na puno ng kasinungalingan. Ito ay nagsimula sa isang tahimik na silid sa harap ng isang nirestorang barong, kung saan ang bawat hibla ng tela ay naging tulay patungo sa isang bagong bukas. Isang bukas na puno ng pag-asa, katarungan, at higit sa lahat, ang pag-ibig sa sarili na kailanman ay hindi na muling mananakaw. Sa ilalim ng langit ng Maynila, si May ay nakatayo ng matuwid. Ang kanyang kwento ay hindi na kwento ng isang biktima, kundi isang awit ng tagumpay na aalingaw-ngaw sa puso ng bawat babaeng nangahas na bumangon mula sa sariling pagkawasak. Dahil sa dulo ng bawat madilim na gabi, palaging may isang barong na naghihintay na muling mabuo at isang pusong handang muling tumibok para sa tunay na kaligayahan.